yung buong joint affidavit at ang circumstances surrounding sa affidavit. But are all of the accused allowed to defend themselves with their own counsel? It's just that the volume of the documents is so big that we cannot make a summation right now. Wala na, natabunan na. Oh, bakit nga daw itong ibang USEC hindi napatawag? Hindi ganun. Ganun mo ba? Oo, nakuha ko. Talagang inaano lang. Baligtad yung sinasabi doon. Opo. Tingnan ko lang kung talagang ano eh. Mahilig talagang mag-imbento. Yes, good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik at syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell. At meron ho dyan join button kung gusto nyo sumali sa ating community. Madali lang po lang, mag-join lang po kayo. At syempre, maglalambing lang po tayo. Paki-like, share ang video bago natin tapusin. Alright? So ngayon, ang ganda ho ng pahayag ni Atty. Rowena Guanzon. Sa tinagal-tagal ng panahon, sa sobrang tagal ng panahon na walang mga naging senador, almost 15 years na walang Cebuanos na naging senador, it's time now na magbalik tayo ng isang magaling, isang matapang, isang nakikipagbartagulan. Sabi ko nga sa inyo, hindi lang salita ito si Atty. Rowena. Talagang kumikilos siya eh. Dati, ang mithiin niya ay batikusin at bardagulin itong si Marcos Jr. Ngayon nakikita natin, totoo nga. Mula nung una pa lang hanggang ngayon, hindi siya bumaligtad. Diba? Sabi niya nga nung una hindi niya gusto ang Duterte. Mga DDS supporter ang gusto sa kanya. Kasi meron siyang paninindigan. Nagsasalita siya laban sa mga korupsyon. Ganun. Kaya siguro, it's time now. Ikaw ba naniniwala na talagang ito si Atty. Rowena Guanzon, ito ang bibira doon sa mga magnanakaw? Ako na nararamdaman ko. Kasi galit na galit to kay galit na galit to kay Luther eh. Kilala si Luther, di ba? Oo, pakinggan natin. At mamaya, nakaka-bad trip, no? Meron na hong pag-amin na meron na hong mga bagay-bagay na dapat tutumbukin na lang. Ngayon, meron na bang sipin nyo? Panahon daw ni Tatay Digong, yung pinagsasabi nito ni Ombudsman. Huling-huli na sila. Ibabato na naman sa mga Duterte, ang mga kabulustogan. Alam nyo bakit? Mahuhulit talaga yan. Kaya ito, tignan natin, pakinggan natin yung sinabi at talagang mawiwindang ka sa galak. Dahil kagustuhan din ng taong bayan ito eh. Kahit ako gustong-gusto ko. Dapat kung nung nakaraan pa sana, para may kakampi si BP Sara, dapat hinayag mo na yan eh. Atty. Guanzon, sayang naman. 15 years na, wala yung Cebuano nga senador. We will reclaim our seat in the Senate. Every time you The best. The best. Hindi lang natin nabuo yung video na yan, pero tuwan-tuwa tayo. Ikaw, Cebuanos, type mo sa comment section. Boboto ko si Atty. Rowena Guanzon as a senador sa 2028. I-hashtag nyo na. Dito tayo nabubuwisit eh. Itong, ipapasok ko lang maski, alam niyo yung issue ng 18 Marines? NBI, hindi mo malaman kung ano talaga ang kagustuhan. Nakikita mo sa kanilang mga depensa eh. Parang meron silang tinatago eh. Di ba? Ikaw maghahayag ka ng katotohanan pero hindi mo iimbestigahan. Imbis na imbestigahan mo, ang gagawin mo, yung kredibilidad ng mga Marines, ex-Marines, ang iimbestigahan mo. Meron pa silang sinasabi na, ano ba yun yung, meron daw nag-recruit dito na general. Anak naman, bogi naman. Pati ba naman yun, uungkatin mo? Yung number one issue dito, imbestigahan nyo kung ano yung tama. Ito kanyang pahayag. Ikaw na humusga. Director Melvin Matibag. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Matibag. Magandang gabi po, Ma'am Corina, at sa lahat po ng nanonood ng inyong programa, isang magandang gabi po. Salamat po. Opo, so kayo po'y pinagbibintangang nag-aabogado daw para sa mga akusado sa ex-Marines issue. Ayon kay Mike Defensor, ano po ang inyong opinion?
Hindi ko po alam kung saan nanggagaling yung sinasabi niya nag-aabogado kasi kami ginagawa lang po namin yung aming mandato na sinampinan namin kami. At ang nakakatuwa nga dito, dumating dito si dating Congressman Mike Defensor kasama yung asawa niya at ang kanyang abogado. Hindi naman po nagpa-interview sa aming mga ahente pero napakahaba po ng interview sa mga media na nandirito po noong araw na yon. So sa amin po parehas. Sir, may question lang kami at ang sambayan ng Pilipino. Ano po ba ang nai-issue? Bakit ba lumalabas itong mga Marines? Kasi meron silang gustong isiwalat. Oo, ayun na, siniwalat na nga. Nalaman nyo kung ano yung sitwasyon. Nalaman nyo kung ano yung problema. Hindi nyo man lang ipatawag yung mga binabanggit ng 18 Marines. Yun lang ang question namin, sir. Nakakapagtaka sa hinahaba-haba ng usapin, bakit meron pa rin tanong ang sambayan ng Pilipino? Bakit hindi nila kayang imbestigahan? Nagtatanong lang kami, sir. Hindi kami galit sa'yo. O alam namin na naging gabinete ka ni Tatay Digong, pero ano nangyari? Magtatanong uli kami, may galit ka ba kay Tatay Digong? Ha? O dahil ba sa posisyon ngayon? Kasi sir, kung talagang gusto mo na malaman ang katotohanan, kailangan mong imbestigahan, paimbestigahan. Yun lang sir, nagtatanong lang kami sir, huwag kayong magalit. Hindi kami against kasi nasa posisyon kayo. Kayo ho ang dapat hingian namin kung ano ba talaga ang tunay. Pero bakit nababaligtad naman sir? Tanong lang yan sir Lang po ito. Meron po kaming direksyon na sinusundan na kailangan naming imbestigahan po yung buong joint affidavit at ang circumstances surrounding sa affidavit. But are all of the accused allowed to defend themselves with their own counsel? Ganito nga po yung nangyari dyan eh. Kaya mapapansin nyo po kung mapanood nyo po yung statement ni Atty. Topacio at ni Atty. Baligod. Magkasaliwat po eh. Sinasabi ni Atty. Baligod, pinayagan nila na one-on-one na interview yung bawat isa. Kahit na hindi daw tama. Sabi naman ni Atty. Topacio, highly suspicious. Bakit kailangan one-on-one? Alam po ninyo, siyempre pag nag-iimbestiga ka, kailangan po talagang tanungin mo sila doon. Hindi, sir. Kasi nung nandun sa NBI, si Atty. Baligot, sinabi rin ng deputy nyo na kailangan. Kaya napa-oo si Atty. Baligot. Kung sinabi niya nga dinepensahan na nga niya yun na kung gusto nyo tanungin ng aking mga kliyente, tanungin nyo isa-isa. Pero yung tanungin nyo harap-harapan. Pero kung gusto niyo na tanungin isa-isa sa loob ng isang kwarto, parang ano naman, against nga niya si sir. Kahit i-replay niyo yung video, parang against si Atty. Baligot. At sumagot din si Atty. Topacio noon na parang hindi maganda sa kliyente niya kasi nga parang lumalabag na sa mga usaping mga rules ng batas baga. Yun ang sabi ni Atty. Topacio. Kaya masasabi natin, itong mga bagay-bagay na to, sir, nagtatanong lang uli kami. Kaya ulitin ko, sir, hindi kami galit sa inyo. Sana naman lang i-consider nyo yung investigasyon doon sa mga mali-malita. Kasi sila na nagbunyag, sila pa parang maiipit dito. 'Di ba? Sino ba ang dapat imbestigahan? Sila na nga yung sila na nga yung taong nagdala ng mga mali-malita doon sa nasasabing mga person. Tapos ngayon ang nangyayari, aray ko po. Tuloy pa natin, maski ho ombudsman, naku, iba ho lang ang sagot, naku, nakakapagtaka. Sa personal circumstances yung participation nila. At kahit po sa korte, talaga pong pag maraming witness, under the rules of court, pwede mo pa nga pong pa-exclude muna yung witness, palabasin habang nagtitistigo yung isang witness na parehas yung inyong itinitestify. That is to protect the integrity of the witness and masiguro natin walang collusion po yung mga witness. Ang nakapagtaka po rito, subukan nyo pong interviewin isa-isa yung allegedly 18 Marines. Hindi po sila magpapa-interview. Ang nag-aabogado po si Congressman Mike Defensor at si Atty. Baligod. At nadagdagan po, may nadagdag pang kapiraso na si Atty. Topacio. So nakita po naman natin na sila yung nag-aabogado doon sa 18 Marines. So kumbaga gusto po ni Ang mali naman kasi sir sila na nga yung tumitindig para sa totoo, para sa taong bayan Parang ang mangyayari sila pa ang mga hot seat. Unfair naman yun, sir. 'Di ba?
So hindi kami galit ha, basta kami nagtatanong lang. So sana yung katanungan namin masagot, maimbestigahan din yung mga nasasangkot dun sa maleta. So hindi natin alam ngayon damay na naman si Tatay Digong dito. Dinamay na naman. Diyos ko po. Basta talaga nabubuko na at nahuhuli na sila, meron silang palusot, gagawa na naman sila ng eksena. Anak ng bugi, ang hirap sa Pilipinas. Pag wala kang kakampi, di ba? Sabagay, natural naman yan. Pag hindi ka kaalyado, gagawa sila ng paraan. Pero huli na sila ng taong bayan. O ito, may palusot na naman. in ferreting out those who are responsible for this mess of agricultural smuggling that's happening right now. And we will be looking at different legal theories for the possible cases to be filed against those perpetrators. And he turned over some data to us. So that's the first order of the day. Second order of the day is the ICI is terminating its work already and turned over to us voluminous documents. How many trucks? 200 megaboxes of data. And they gave us their hard drive. They gave us more summations of the investigations they conducted. And we'll be scrutinizing the documents submitted to us by the ICI within the next few days. And this will be very important because with the aid of artificial intelligence, it's easier to look at this data and to have it organized. And we will be using AI for this purpose. I mean, we're not going to be claiming magic here. It's just AI. And I think it's already standard for practice for many people to use AI. And we will just use this as a guide. It will not be the one to define our work, but it's a guide that we can use to make sure that we're able to scrutinize the data or the details within the data that will make or break a case. Sir, dun po ba sa tinurn over sa inyo, meron po bang recommendations for investigation of certain people? Yes, all of them are there intact. It's just that the volume of the documents is so big that we cannot make a summation right now. But I think that they submitted their work to the president already. And I suggested to the chairman that the same report given to the president be distributed across all law libraries in the country so that it's a reference point for investigations of this nature. Because it's a primary source. Remember that what they do as investigating it under the auspices of an executive order would make them primary sources for data that you may want to study or law students may want to study, law professors, law schools, because this is something that will be there for the future of this country. Sir, kasi marami pong inimbitahan ang ICI, marami po silang inimbestigahan. May mga hindi po nasama sa mga referrals natin. Does this mean na sila po ay ligtas na o hindi pa po? Hindi po. The ICI actually worked for 80 days, as emphasized to us by Andre Reyes. It's not enough to draw all the conclusions, but as I thanked them, I told them that it serves the data they gathered. Hindi daw safe, pero wala na ICI. Hanggang March 31 na lang. So ano mangyayari doon? Tapos sasabihin, hindi daw safe yung mga nadadawit na pangalan. Halos wala kang pangalan na big fish ang nasangkot. Pumunta lang sila doon. Nagpa-picture, nagpa-interview, uwi na. Tapos, naka-ano pa yun wala pa sa media. Naka-executive session pa. Saklap, di ba? Tapos sasabihin nila, merong banat dito na panahon pa raw ni Tatay Digong. Yan ay sabi ni Sir Madarahug. Pinagbibintangan pa na sa kanila na nga nagmula yung mga maleta, ibibintangan pa kay Tatay Digong. Naririnig ko na yung maleta daw, nagsimula Yan. daw yun sa panahon ni Duterte. Hindi daw yan sa panahon ni Marcos.
Kaya nga Inaamin nila nakapagtaka. na may suhulan ng maleta. Mm. Pero sinasabi nila, nagsimula yan sa panahon ni Duterte. Oh. Bakit hindi lumabas yung kwento na yan sa panahon ni Duterte? Tama. Dahil, bigyan nyo kasi ng rason. Bakit kung merong maleta na suhulan nung panahon ni Duterte, bakit hindi ito lumabas? Bakit walang kwento? Bakit ngayon? Halos lahat may maleta. Pati yata ang nagsasalita na ipapasa ang maleta kay Duterte, may maleta din. Malamang. Ewan ko sa Malamang. inyo, basta may problema kay Duterte, paano itong increase ng diesel, ng gasolina? Si Duterte din. Ewan ko sa inyo. Sayang ang bayot. Yan yung yung mga bagay-bagay na dapat kinukonsider natin na talagang ang gusto lang nila politika. Ang gusto lang nila hindi makabalik si BP Sara kasi mawawala yung mali-maleta. Nagegets nyo? Kaya itong mga ito kahit na andyan na nagsasalita na yung ebidensya, umaharap na yung 18 Marines, talagang masasabi mo hindi sila papayag na mabulgar ang katotohanan. Andiyan na sa kanila lahat, resources pinapagana nila. Iba't ibang departamento hawak nila. Kawawa talaga itong 18 Marines. Ngayon, mausapang Senador Marcoleta, ano yung katanungan dito? Bakit sa pagdinig hindi pinatawag si Yusek? Ilang Yusek hindi pinatawag sa pagdinig? Ano yung katanungan dito? Kasi meron ditong 'di ba? Meron sagutan dito. Meron pa akong video nakuha na talagang galit na galit talaga ito si Lacson kay Marcoleta. Bakit? May mga may mga tinitira daw siya kuno. Naku, nasa tama lang si Senador Marcoleta. Kung gusto nyo talagang itama ang mali, gagawin nyo. Kaso hindi. Ang nangyayari sa kanila, ang nangyayari sa kanila, lahat na ng ahensya, pati senador, hawak na ni Bangag. Di ba? 3. ILG, BI, Ombudsman, aray ko. Gusto niyo ba mapanood? Pero balik tanaw muna tayo dito sa pumpman o yung gasoline pump staff na nag-viral video. Mas magaling pa to sumagot kaysa dito sa undersecretary. Diyos ko po. Tinanong siya patungkol sa oil high price hike. So, maganda ang kanyang kasagutan. Ibalik tanaw lang natin ano yung kanyang ano yung tanong sa kanya? Oil price hike, minsan kasi may mga meeting kami ni Sir regarding ganito, nagtatanong ako, Sir, kailan magkakaroon ng price hike, ganito, ganito. Tapos turuan niya ako kung saan ako mag-monitor ng price sa world market. Because Caltex is owned by Chevron. Ang Caltex is a brand name lamang. So, ang price ng Caltex nakabase sa world market. So, doon ako nagmo-monitor. Ganito na per barrel, ganito na, tumataas siya every minute. So, namomonitor natin kung ilan ang itataas ng fuel every hour or minutes. So, pag abot yan ng Monday, doon pa lang magre-release ng final price ang Chevron. Ito yung price natin dapat i-increase. So, i-implement yan sa Tuesday. That is why all gasoline station implement or change their price sa board every Tuesday. So, meron ding mga senaryo na magugulat tayo na nag-change price every day. Katulad ng nangyari this week. So, how many times nag-change price? So, sa pagkakaalam natin, nasa 24 pesos ang increase sa diesel. Tapos sa gasolina, nasa 13 pesos. So, nag-meeting ang tatlong malaking fuel companies ng Pilipinas, which is the Shell, Petron, and Chevron, na huwag biglain yung increase sa gasolina kasi masakit sa bulsa ng mga motorista natin. Tama.
So, first increase namin sa Monday, nasa 10 pesos, then sa Tuesday, 4.5, sa diesel yon. Paunti-unti para hindi masakit sa bulsa. So, as of now, we are not allowed containers to be filled up by the customer. Kasi meron kasi mga customer na nagtitake advantage, no? Nasabihin nila, mag-increase na next week. Kailangan natin mag-fill up na ganito. So paano natin masiserve yung mga other customer na gusto pang bumili ng fuel kung i-ano natin yung mga containers nila. Pero there are some exception sa mga agriculture, sa Fisher Fox, at saka mga hospital. Kailangan natin din i-fill up. Miski mag-ano na sila, sir, kailangan namin ng ganito, galon, ilang galon. No? So magpapaalam muna kami sa boss, sir, na may magtubi ganito, may mag-fill up ganito, from ganitong opisina. So, titingnan na namin yung background ng opisina kung it is essential to be fill up yung galon nila. Sabi ni sir, okay na. Pero priority talaga namin yung mga ganyan. Kasi alangan naman dalhin nila dito yung bangka nila. Alangan dalhin nila dito yung generator nila na ginagamit nila, di ba? So, we allowed those containers na dinadala nila po. Okay, sir. Kita nyo? Mas magaling pa magpaliwanag eh. Dapat ito na lang maging usik na under eh. Kesa doon naman sa, Diyos ko, pag tinanong, hindi mo alam kung ano, saan pinupulot yung, meron tayo ditong nakita ang post. Sabi dito, napakaganda. Kilala nyo ba yan? Ang post sa kanya, napakadaming nagawa ni Balulong na maganda sa aming mga congressman. Oo, #maleta. Diyos ko po. Marami talagang nagawa sa inyo. Unang-una, tinuruan kayo gipitin ang isang magaling na vice president. Pangalawa, tinuruan kayong maging utu-uto. Pangatlo, tinuruan kayong maging timawa sa pera. Pang-apat, tinuruan kayong magsinungaling. Pang-lima, tinuruan kayong maging makasalanan. Yun ang ginawa sa inyo ni Balulong. Eto pa, breaking news. Deliver ng maleta nagsimula na noong panahon ni Duterte ayon kay Ombudsman. Alam nyo, si Tatay Digong galit sa magnanakaw. Kaya walang ganyan. Kaya nila pinag-initan yan, halos iba't ibang congressman na timawa sa pera, hindi nakinabang sa panahon ni Tatay Digong. Kasi nga galit na galit si Tatay Digong sa mga magnanakaw. Lalong-lalo niya si Popeye. Sinibak yan ni Tatay Digong kasi puro trip, puro travel abroad. Walang ginawa kundi mag-travel na mag-travel. Di ba? Marami kang kaya sabi ko sa inyo sa social media, mainit ang talakayan pagdating sa politika. Talagang magbabanggaan yan. Kukuha na sila ng mga, kita mo, meron pa ditong pare. Yung pare na to, gusto nyo, pakita ko sa inyo, ito, nag-i-speech. Siya yung dating, Hustisya. Sabi ko nila, move on. ulitin natin kasi ang caption dito, itong pare na to, ay lumalaban sa pinagbabawal na candy at galit kay Tatay Digong. Siya si Villanueva yung Plabanyo. Siya yun yung ilang years naging biktima. Biktima ba o gusto niya At nagtitinda raw siya di umano noon para pambaon. Hindi natin alam kung ano yung kwento niya. Ito meron siyang Malalim na sugat ng bayan ay hindi korupsyon, hindi kahirapan, kundi ang pinakamalalim na sugat ng aking lingkuran ay yung pakiramdam mo. Iniwan ka na ng hustisya. Tantanan mo kami. Ang dami mong sabi. Manahimik ka. Wala nang maniniwala sa inyo. Ito, pasok natin si Senador Marcoleta. Ano yung mainit na talakayan at bangayan dito sa Senado? Kasi hanggang ngayon, talagang sobrang init sa kanya nabuking kasi. Sobrang init sa kanya nito ni Pinky. Bakit kaya? Kasi lagi siyang nasusupalpal patungkol dito sa Blue Ribbon. Itong investigasyon ng dapat imbestigahan, wala siyang pakialam. Para siyang bulag pipibingi.
itong si Pinky. 'Di ba? Imbestigahan nyo yung the big fish, wala na, natabunan na. Oh, bakit nga daw itong ibang Yusek hindi napatawag? Hindi ganun. Ganun ho ba? Oo, ako. Talagang inaano lang. Baliktad yung sinasabi doon. Opo. Tingnan ko lang kung talagang mahilig talagang mag-imbento. Well, siguro. Again. O ano kinalaman ka kung hindi naman yan ang laman ng aking privilege speech. Ang sinasabi ko, pakisagot niyo po ito. Yan. Ang dami po ninyong nilampasan. Kayo pa ako yung nagsabi nung DBCC budget sa plenary. O ba't hindi niyo pinatawag yung ganitong pangalan? Tama. Kayo nang nagbulgar eh. Wala sa transcript eh. So, paano ka ako mapupunta sa transcript? Hindi mo nga pinatawag eh. Sa transcript ng Blue Isipin mo Ribbon. paano yung pangangatira na yun. Kapag nakita mo nga niya na may pangalang ganyan sa transcript, Ayun. patatawag ko kahit bukas. Sabi ko, paano malalagay sa transcript hindi mo nga tinawag? Disyembre yun eh. Kung tinawag mo, malalagay sa transcript. Ayaw mo nga tawagin eh. Yung isa pang Yusek sa 30 Tamarin Street, hindi mo rin tinawag. Yeah. 1 billion ang diniliver doon, yan ang tumanggap eh. Dalawang magkahiwalay na araw, December 2, December 5. Pati yung korporasyon, yung mga opisyalis ng korporasyon na sila raw ang may-ari, pero merong dami si Saldico, o si Martin Romualdez, ang pangalan ay Nelson Go, hindi mo naman tinawag. Narinig mo si Saldico na magpahayag yan. 1 billion ang diniliver, 2 araw lang. Yung isang Yusek na binanggit mo ron, may kasamang driver, pati yung sana pinatawag mo. Pati yung security agency dapat pinatawag mo. Para sa gano'n, nakita mo yung mga sasakyan na pumunta roon CCTV. sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Ikaw nga si Gutesa hinanapan mo ng CCTV, samantalang yun, hindi mo man lang. Ang dami. Yung dating gobernador ka ako ng Ilocos, na gusto niyang pumunta rito, mag-testify. Nakikiusap. Sinabi ko sa'yo, hindi mo rin. Yan ang yung dapat na imbestigahan. Bakit hindi pinapatawag? Ano yung problema? Isang katanungan ito na lagi na lang, banat ka ng banat, Pinky, kay Senador Marcoleta, pero hindi mo ginagawa ang iyong trabaho. Nakakaasar. Hiling ng taong bayan, ilabas ang katotohanan. Pero ang katotohanan na tayo ay nagtatago sa mga, alam niyo yun, sa mga gumagawa at pilit tinatago ang katotohanan. Ikaw ba, tatanungin kita, ano ang kagustuhan mo dito sa 2028? Maipasok lang natin yung mga Cebuanos, Bisaya, taga Mindanao na makapasok sa senador. Bakit? Para maging prioridad naman ang Visayas at Mindanao in terms of development. 'Di ba? Ikaw, gusto mo ba? Ipasok mo kung sino i-rekomenda ni BP Sara dito sa 2028. Sana lumamang yung taga Mindanao at Visayas na mga senador para maging priority naman ang Visayas Mindanao. So manual counting sa 2028 yan ang pahayag. Sana mabigyan ng hustisya itong manual counting na to. Dahil kung hindi maayos, lagi lang may mananalo dito. At lagi lang tayo pagtatawanan dahil nadadaya na tayo ng mga hinayu. Mahirap magsalita ng masama Pero kailangan na tayong, tama, manual counting para the best. Wala na may dayaan man pero hindi na ganun kalala. Kung hindi natin maayos ang vote counting machine na issue at hindi tayo babalik sa manual counting, hindi natin alam kung yung totoong bilang ay mangyayari. That's why I would like to remind everybody, dapat magkampanya tayo na yung bilangan sa 2028 election should be manual.
at the precinct level, then pwede ng yung transmission electronic. We have to work within the democratic process kasi alam nyo naman, pag nagpanawagan kayo outside the democratic process, kawawa tayo. Ikukulong tayo ng ayaw umalis sa mga pwesto nila. Unahin ko lang po muna ang naging ganap po kahapon ng ipatawag po itong tinaguriang Brave 18 na sinasabi po na for verification. Nakalagay daw doon sa subpoena ay for verification. Hindi na po kasama, pero ang paliwanag ng NBI daw ay hindi lang verification kundi pati ang pag-determine kung credible ba itong mga individuals na po na ito. Kailangan pa ba itong ganito po, attorney? Kasi kine-question ngayon ito ng kampo ni Attorney Levy Baligod. Very unusual na magkakaroon ng separate investigation ng NBI on the matters of the personalities of the complainants, complaining witnesses against corruption. Kasi yung regular nga proseso, naka-file na sa ombudsman ang mga reklamo ng 18 na sundalo, dapat i-entertain ito ng ombudsman at ombudsman na mismo ang magpapatawag sa kanila at magsusuri sa kanilang pahayag na reklamo at kung may katanungan ng ombudsman, doon na dapat iproseso. So, Nako po. Kagaya nga niyan, Attorney Hinlo, pinunta roon yung usapin. Iba naman, ibabato kay Tatay Digong yung mali-maleta. Di isa na naman kasinungalingan yun. Expect mo na wala talagang kakampi si VP Sara at yung eting Marines na to sa mga sangay na ahensya. Aray ko po, ang saklap. Kaya kung umabot ka sa video ng ito, maglalambing lang ako. Share mo nang i-share. Pabutin natin ng 100,000, 200,000, 300,000 para mas maraming makatulong tayo sa ating mga kababayan. Lalo-lalo na kay VP Sara. Hanggang sa muli. Like and share. Bye-bye.